good morning guys. Today is Friday, Shabbat dito sa Israel. So umaga tayong gumising para magluto ng kanilang pagkain ngayong gabi. So, ready na tayo ng kusina today, Shabbat. So, ito yung binibili namin kahapon na mga pagkain para lutuin ko today sa kanilang hapunan. So guys, ito yung mga gamit panluto sa Shabbat. Kinukuha ko na sa cabinet kasi mag-umpisa na tayo magluto. So guys, ito munang lulutuin natin today. Ang isang katutak na kamatis. Meron na akong tutorial dito guys kung paano magluto ng batboka dito sa Israel. Lagyan natin ng olive oil. Olive oil itong gamit natin. So while nagluluto tayo guys, isa yung nagsiserve ng alaga sa kanyang breakfast. Good job. So guys, ang next natin i-prepare is itong patatas. Kung rice is life sa Pilipinas, dito is patatas is life. So guys, ito na yung next natin na recipe. Itong sotanghon. Lalagyan natin ng cabbage, celery. Ito, celery to, cabbage. At saka carrots at onion and garlic. So, i-prepare na natin itong ating sotanghon. Gayatin na natin ang mga ingredients. So guys, ready na yung ating ingredients for sotanghon. Woohoo! Ayan, itong ating sotanghon, meron na siyang soy sauce. Lagyan ko na siya bago siya lutuin. Ating celery, at saka carrots, cabbage, onion, and garlic. So this time, habang nagluluto ako, is unti-unti nang dumadating yung mga kamag-anak ng alaga ko. So guys, this time ilalagay ko na yung patatas na lulutuin ko siya sa oven. Kasi mas healthy siya sa aking alaga. Sa oven siya lulutuin. Yung replacement nila sa rice. So ito yung tinatawag na dito na potato kadama. Ayun, tapon muna ng basura kasi hapon na tayo nakatapos sa pagluluto. Ang pagluluto ko dito guys is hindi yun straight kasi nag-a-assist pa ako sa alaga ko. May mga utos pa yung alaga ko. Kaya naiwan-iwan ko siya. Nagmamassage, tapos naglilinis ng bathroom, naglilinis ng buong bahay. Tapos naglalaba ko mga daily routine ko na ginagawa ko rin kahit Shabbat. So, yung pagluluto natin guys is additional sa aking trabaho pag Shabbat. So, pag Shabbat talaga is madami siyang trabaho at mahaba yung oras ng trabaho namin. So, ganitong oras, medyo haggard na talaga. Mahabang namin guys, mahabang duty sa Shabbat at madaming non-stop ang trabaho. Bis mo na kami ni Sabta. Time to change na sa damit at magpapabango. Kasi sa pagluluto is nangangamoy tayo ng ulam. Sibuyas, garlic. So doon na naman kami sa kabila ni Sabta after kami magbihis.
doon na naman ako mag-serve, lilinis sa mga kamag-anak ni Sabta. Yung mga kamag-anak ni Sabta, guys, yung lahat ng apo niya, may dala-dala yung pagkain. So, dadami yung pagkain mamaya. Yung niloto ko is yung share lang yun ng aking alaga. Share ni Sabta sa Shabbat, sa hapunan nila. Magkako dito ng grape juice para sa kanilang, ito yung ginagamit nila na juice para sa Shabbat, grape juice. So guys, ito, dinadala ko na yung mga giloto ko kanina doon sa kabilang bahay sa anak ni Sabta kasi doon sila magtipon-tipon mamayang gabi. Tapos doon na naman ako maglinis, magsiserve at mag-prepare sa lamesa. So, lahat ng mga giluto ko, yung i-prepare ko kaninang umaga is dalhin ko doon sa kabilang bahay. So guys, pupunta na kami ni Sabta sa kanyang anak. Doon sila magtipon-tipon, magpamilya doon sa kabilang bahay. So this time, naghihintay na lang ako sa mga members sa family ni Sabta na magpunta sa table kasi na-set up ko na yung lahat-lahat na pagkain nila at saka yung yung hapagkainan. So mag-usap-usap muna sila dyan at magkamustahan, ganun sila guys dito. Uwi na kami ni Sabta, pauwi na. Shabbat Shalom. Dito ako na homesick lalo kasi na-remember ko yung family ko sa Pilipinas na dapat nandun ako nagsiserve sa kanila, nagluluto at nagtipon-tipon every weekend. Pero ito guys, kailangan mo na magtiis dito sa abroad, mag-servisyo na ibang pamilya para na rin sa kinabukasan ng aking pamilya sa Pilipinas. So sa mga kapwa ko OFWs around the world, laban lang po tayo guys. Sa may time din na makakauwi tayo at hindi na kailangan na magtrabaho malayo sa ating mga pamilya. So in God's timing, makakapiling din natin one day ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Till my next vlog guys. Thank you for watching. Bye-bye.